Ang pangalan ko siyang Seiyue. Ito ng pangalawa kong order ngayong araw. Itigil ang kasal. Itong una kong order ngayong araw. Hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Magaling ang acting mo ha. Salamat sa pagod mo ngayong araw. Dahil sa halik na yon, dinagdagan ko pa ng 200. Salamat boss. Naway maging masaya ka. Si Mission ay handa na. Pahabain mong oras para masirang kontrata. Pero dapat maayos pa rin ang pagkikitungo. Huwag mong ma-offen ang iba. Naintindihan? Professional na actress. Tapusin ang mission. Aba, puro English pala ito. Hindi pwede. Diyos ko, huwag sana mabuking ako. Siya Siya yun. nga. Siya nga. Ay, Ayos ka lang ba? dumudugo ang braso mo. Kukuha ko na gamot para sa'yo. Oh, ako ang kasalukuyang shareholder ng Go Group, si Gu Xingtian. Yung proposal na pinadala ko noon, dapat nabasa mo na. Kung wala ka namang tanong, pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon. Yung proposal ng Good Group noon, nabasa na namin niyon. Kung kayang ayusin ang mga issue ngayon, saka tayo mapapatuloy. Sige, babasahin ko ulit. Kung ganun, dadalhin ko muna ang proposal. Magkikita na lang tayo ulit. Miss Shen, pwede rin namang hindi trabaho ang pag-usapan natin ngayon. Ano, hindi niya talaga ako nakilala? O baka nakalimutan na niya ako? Nako, huwag na. Magsha-shopping pa ako. Siguradong abala ka rin, Mr. Gu. Hanggang dito na lang muna. Ang samahan ka ang mission ko ngayon. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Si Mr. Gu na ito, medyo may pagka-smooth talker din pala. Kung hindi mo mamasamain, may gagawin pa ako. Miss Shen, anong gagawin ko? Ayaw pa niyang umalis. Gusto pa niyang sumama sa akin mamasyal. Ayos lang. Maglibot kayo. Mamili at mag-swap ng card. Miss Shen, parang iba ka sa mga kilala kong anak na mayaman. Iba saan? Sa ugali siguro. Naku naman. Anong panahon na ngayon? Hindi ka mabubuso sa pagmamahalang. Dahil nagkaroon tayo ng nakaraan, sana huwag ka nang lumapit sa akin muli. Dukha. Hindi rin naman magandang ugali ko. At ikaw din. Iba ka sa mga kilala kong mayabang na CEO. May oras ako kumpara sa kanila. Sir, tapos na po. Pero hindi mo pa rin naman nalinis ng maayos. Tingnan mo, oh, may marka pa rin dito. Sir, matagal niyo po kasing ginagamit ng sapatos na ito. Normal lang po na magkaroon ng mga tupi. Anong klaseng negosyo yan? Sabi ko na nga ba hindi mo malinis ng maayos? Hoy, hindi kita hinawakan ha? Ikaw nadapa na mag-isa. Shavo, ayos ka lang ba? Ate. Tumigil ka.
Ikaw, lalaki ka pa naman. Binubuli mong babae. Anong pakialam mo? Ba't ka nakikialam? Tignan mo nga yung suot mo. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Eh, Ayos ka lang ba? Basang-basang damit mo. Baka magkasakit ka. Akala ko nagbabasa ka lang sa bahay. Bakit nandito ka? Eh, ikaw rin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka umuwi kagabi. Kasama mo ba siya buong gabi? Ching si Yue, ano bang ginagawa mo araw-araw? Hindi yan katulad ng iniisip mong shawo. Yung year na tinanggap ko ngayon, malaking kikitain ko rito. Malapit ko na makumplet ang pera para sa operasyon mo. Ayoko na maroon ang pera mo. magkakilala kayo? Ikaw? Bakit hindi ka pa nagpahit ng damit? Sana huwag kang sipunin. Hindi naman siguro. Hindi naman niya napansin. Hindi pwede. Kailangan ko na umalis agad. Pasensya na sa paghihintay. Mr. Go, ang bilis mo naman maligo ha. Oo nga pala. Salamat sa'yo kanina. Magkano bang damit mo? Babayaran ko. Hindi na kailangan, Miss Shen. Matalino ka. Alam mo naman siguro kung bakit tayo nandito. Gusto ko sanang pag-usapan muli ang tungkol sa ating proyekto. Maupo ka. Sige, sabihin mo. Mahalaga sa akin ang partnership na ito. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon, Miss Shen? Kung ganon, wala nang ibang parang kundi sugalan na. Mr. Go, kamusang galing mo sa pagmamaneho? Anong ibig mong sabihin? Handa ka bang makipagpustahan? Sasabay ka sa akin gamit ang e-bike? Hindi ba't ikaw mismong pumayag? Kung ganun, Miss Shen, sana panindigan mo sinabi mo. Siyempre naman, isang salita na ng isang babae, hindi mababawi kahit 4 na kabayo pa. Deal? Mr. Go, salamat sa pagbigay daan. Kung ganun, ang proposal mo, hindi na muna namin isalang-alang. Hindi ba't parang nandadaya ka niyan? Hindi ba't bagay rin yan ang kakayahan? Ay nako, akala ko tapos na ako. Bilisan mo, tawag kong si Michelle. Sabihin mong dadagan yung bayad ko. Bagsak ang misyon. Bagsak ang misyon. Ang hirap talaga pakisamahan ni Miss Shen. Ano? Niloko ka. Siya ang totoong anak ng pamilyang Shen.
Sino siya? Kung kumuha ng impostor ang pamilya Shen, mukhang wala na tayong pag-asa sa kasunduang ito. Kung may iba pa kayong misyon, tawagan niyo ulit ako. Tapos na ba ako magsalita? Yung babae nakipagkarera sa'yo noon, nakuha mo na ba siya? Siya? May iba pa siyang silbi? Pangalawang binata. Bumalik ka na pala. Ikaw ha? Saan ka na nagpunta kagabi? Akala ko nang wala ka na naman. Nagpapapahanap na kami sa'yo. Pasensya na po ate. Halika rito. Pumasok ka na. Tch. Isa, 10, 100, 1,000, 10,000. Ay, Si Yue! Si Yue! Nandito na ako. Miss na kita. magandang araw po tita. Ako po si siyang CEO eh. Baby, anong gusto mong inumin? Ako? Gusto ko. Siyan. Naiwan ko yung gamit ko sa kotse. Pakihanap mo nga. Anong gamit po, mama? Sige na, pumunta ka. Itong maging asawa ng anak ko sa hinaharap. Maganda ba siya? Tita, ano po yung ibig niyong sabihin? Hindi ka karapat-tawat para kay Siyan. Pwede ka makipaglaro sa kanya, pero imposibleng pagkasalan ka niya. Tita, sa tingin niyo ba ako ay huwag ka nang mangarap na aakyat ka at magiging tulad ng isang reyna? Ang 1,000 ligaw ay mananating nasa lupa pa rin. Araw-araw mong dala ang masakit mong kapatid. Sino bang pumayag na makapasok ka sa pamilya namin? Tita, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kailanman tatapakan ang bahay ng pamilya niya. Si Yue, matagal kitang hinahanap. Sa wakas nakita rin kita. Ang pamilya Gu at ako ay may kasunduan lang. At ano naman kinalaman ko dyan? Pakiusap, huwag mo nang gawin ang buhay ko. Si Yue, alam ko nagkamali ako noon. Pero iba na ngayon. Hindi ko kailangan proteksyon mo. Protektahan mo lang ang asawa mo. Mga walang hiya. Kuchin-chan? Bakit nandito siya? Akala ko nawawala na siya. Bakit ka nandito? Siyempre, para mo rin mga nagtataksil, nakikipagkita na agad sa ex nila. Gusto ko lang siguraduhin kung yung babae yun ang kabet. Anong pinagsasabi mo? Mali bang sinabi ko? Ako kasulukwa yung lumapit kay si Yue. At ikaw naman, anong ginagawa mo rito? Bakit siya nandito? Baka pumunta siya para singilin ako. Hello, Dr. Zhang. Ano? Totoo ba? Sige, ihanda ko agad ang pera. Shawo! Shawo. Shawo. Sa wakas, na-schedule ang operasyon mo. Ate, pasensya na. Hindi ko dapat sinigawan ka. Patawad talaga. Ay nako, huwag mo nang sabihin yan. Ang gusto lang ni ate ay maging malusog ka, makatalon at makagalaw ng normal. May mabilis pang parang para kumita ng pera, kahit part-time lang.
ba? Ano bang ginagawa mo? Maglaro ka lang sandali. Bitawan mo ako. Huwag ka munang umalis. Bitawan mo ako. Sandali lang. Maglalaro tayo. Sino ka ba, putang ina mo? Ano palang nangyari? Sa pampublikong lugar, maaari kang makulong hanggang 5 taon. Pasensya na. Nakainom lang ako. Ayos ka lang ba? Sinusundan mo ba ako? Nagkataon lang. Nandito ka rin? Nagkataon lang din? Kung gusto mo akong gantihan, sabi mo lang diretso. Oo, akong sumira sa negosyo mo. Eh ano naman ngayon? Ano bang magagawa ko? Alam kong hindi ikaw si Michelle. Ako nga yun. Gusto lang kitang makita. Una, nagkunwari kang ibang tao. Ngayon, nagtatrabaho ka pa sa ganitong lugar. Ginagawa mong lahat ng to. Kulang ka ba talaga sa pera? Oo. Kulang ako sa pera. Pero kumikita ako sa sarili kong pagsisikap. Bakit? Mali ba yon? Wala namang problema. Magbibigay ko ng pagkakataon sa'yo. Maging asawa ko. Ayos ba? Nababaliw ka na ba? Ayaw kong maging bahagi ng laro ninyong mga mayamang pamilya. Iba ang ating mundo, iba ang ating uri. Napakamadalian mo naman. Nababaliw ka na ba? Ikaw talaga. Sumakay ka na. Ibaba mo ako! Ikaw, ay! Mukhang pagdukot na to ah. Sige, tumawag ka ng pulis. Ay, wag na lang. May problema ka ba sa isip mo? Kung gusto mo, pwede kong humingi ng paumanhin. Pwede naman. Hindi ko kailangan. Pero kailangan mo ng pera. Magpakasal ka sa akin, may pera ka na. Ha? Seryoso ka ba? Boss, nagkaroon na po ako ng biglang sitwasyon ngayon. Kaya baka hindi ko maabutan ngayon. Pasensya na po, boss. Bukas, siya na darating ako on time. Bukas maga na akong darating. Mag-overtime na lang ako. Magkano bang sahod niyo sa isang araw? Gusto kong malaman kung magkano ang sahod niya sa isang araw. Sige. Naintindihan ko na. Salamat. Ay nako.
Bakit mo pinapadala ng pera? Ganito na lang. Ang sahod kada araw. Ang kulang, babayaran ko sa susunod. Kuya, sorry ka na siguro nanood ng mga idol drama. Hindi ako yung alaga mong golden cage bird. Siyempre hindi. Ikaw ay empleyado ko. Dahil ayaw mo makipagrelasyon, inuupahan na lang kita para gumanap bilang CEO. 24 oras sa isang araw, handa ka sa tawag ko. Laging on call. Pero mahiwalay na bayad yon. Ibalik mo ang pera sa akin. Boss, magandang araw. Si Shawsheng ay nag-uulat sa'yo ngayon. Nalaman niya na ba na nagpapanggap lang ako? Oh, talagang hindi niya na maaalala. Huminto ka muna. Shawo! Shawo. Ate, bakit ka lang dumating? Matagal na kitang hinihintay. Pasensya na, si ate, late nakabalik ngayon. Ate, sino siya? At bakit ganyan ang pananamit mo? Kasi... Kumusta? Ako si Gu Xingtian. Ako ang boyfriend niya. Kaibigan ko siya. Anong sabi mo? Tama naman ako. Siya ay si Kapatid ko siya, si Xiaowu. boyfriend ako ng ate mo. Anong kalokohan to? Ate, siya ba yung lalaki yun ng gabing yun? Anong talagang relasyon ninyo? Anong talagang trabaho mo? Hindi Xiaowu, pakinggan mo man ang paliwanag ko. Kaibigan ko lang siya at mabuting tao siya. Ay, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nasugatan? Umuwi ka muna. Salamat sa'yo kanina. Uuwi na muna kami. Ihahatid ko na kayo sa taas. Ha? Nasugatan ng kapatid mong babae. Samahan mo na siya sa taas. Tara. Diyos ko. Anong gano'n naman ito? Ilang araw na akong hindi nagbayad ng renta para mga gangsters ng mga tao dito. Baka gusto mong tumira sa bahay ko. Hindi ka makakatira dito dahil sa gulo. Tara, sa bahay ko na lang. Hello, ipapadala ko sa yung address mamaya. Pumunta ka at ayusin yung mga bagahe nila. Tapos ilagay mo sa bahay ko. Salamat sa effort mo. Baka mas mabuti pa kung sa hotel na lang tayo. Ang mahal naman ng hotel. Kapag tumira ka sa hotel, ubos lahat ng pera mo. Doon na lang sa bahay ko. Pero, parang hindi komportable tumira sa bahay mo. Bukas o sa huli, sa bahay mo rin naman. Xiaowo. Ano? Bakit? Gusto mo bang makinig ng musika? Mr. Go, pumirma tayo ng kontrata. Kung kailangan mo. Ang anak ni Tita Lu, ang pangalan niya parang pangkaraniwan lang. Pamangkin ni Mrs. Shen? Ay nako, ang pangit naman niya. Su Shengru? Su Sheyan? Ayos pa ito. Seng-chan? First time ko siyang makita ngayon. Ang mayabang na CEO, hero sa rescue. Ang gwapo naman ng lalaking ito. Medyo kamukha rin ng mahirap binata na hawak mo dati. Hello? Sigurado ka bang Cynthia na pangalan niya?
Oo, siguro siya ng tawag sa kanya. Chairman, nandito na ang tao. Magandang araw po, Lolo. Medyo kamukha nga. Simula ngayon, ang apelyido mo ay Yin. Ikaw na ang apo ko. Pero hindi mo dapat isiwalat ang kahit anong bagay na ikaw ay isang illegitimate na anak. Dapat ka rin maging maingat sa pamilyang Lin. Naiintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Dalhin mo siya sa kwarto niya. Opo. Miss, dito po. Ay, kahiya-hiya ng pamilya. Kahiya-hiya ng pamilya. Hello? Hello, Miss Yin. Ako si Guy mula sa Go Group. Nakita kong profile mo, Miss Yin, at sa tingin ko, mahusay na babae ka. Kung may oras ka, baka gusto mong bumisita sa bahay namin. Sige. Ito ang bahay ninyo? Ginoo, nakauwi na po kayo. Ayos. Sasabihin ko ba kay Miss Yin? Teka. Gawin mo na mga sarili mong gawain. Hindi na kailangan. Sige. Kung hindi komportable, ayos lang. Shawo. Shawo? Tutulungan kita mamaya. Pumunta ka muna sa kwarto. Bakit ako pupunta sa kwarto mo? Hindi ko gagawa ng illegal na gawain. Wag. Matulog ka dito ngayong gabi. Tutulungan kitang hanapin ang kapatid mo. Wag naman. Sinasabi mo, parang hindi rin maganda kung manirahan ako sa bahay mo para hindi rin tayo ganun ka-close, hindi ba? Sige. Simula ngayon, ito ang iyong dormitoryo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, lalaki at babae, magkasama sa isang kwarto, parang hindi maganda. Ikaw ang titira sa kwartong ito. May ibang kwarto pa naman ako. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung sakalang may susi ka sa kwartong ito, Ano bang tingin mo sa akin? ang gusto kong sabihin, tingnan mo ako. Ako isang dalagang inosente. Kung sakaling may mangyari, Ganito na lang. Kung gusto mong lumabas at manirahan sa ibang lugar, matulog ka man sa hardin o sa ilalim ng tulay, palaging bukas para sa iyo ang pintuan ng kwartong ito. Sing-chan, kanina. Dinala mo ng bagong kaibigan sa bahay. Sana hindi ko kayo na-estorbo. Ako nga pala si Goyo, kapatid ni Sing-chan. Kumusta ate? Kumusta? Pinapadala ko na sa katulang bagong set ng inyong pajama. Maghintay ka na lang sandali. Sing-chan, lumabas ka. Sabihin mo, ano talaga nasa isip mo? Hindi ito tulad ng iniisip mo. Paano naman yon? Dinala mo na sa bayong dalaga? Kailan yun nangyari? Ano bang trabaho ng dalagang yan? Empleyado ko. Office romance? Lumaki ka na, pero hindi mo pa rin nakita. Ang boss na CEO ay lumalapit sa kanya. Hindi ito tulad ng iniisip mo, ate. Hayaan mo, huhulaan ko. Yung receptionist na bagong pasok ilang araw na nakaraan. Ay, ang script mo naman medyo cliche. Hindi ganun, ate. Hindi ko napakilaman ng mga bagay-bagay ng kabataan niyo. Ang paa mo. Bakal ba ang paa mo? Nasugatan mo ang sarili mo pero hindi mo nararamdaman ang sakit. Ilagay mo ng first aid kit doon. Ako nang bahala mamaya. Akin ang paa mo. Ikaw? Ay. Anong balak mo? Iingatan ka lang. Malaki ka na. Hindi mo pa kayang alagaan ang sarili mo. Hindi ka ba pwedeng maging mabait sa sarili mo? Ikaw. Bakit ka ba ganito kabait sa akin?
Gusto kong sabihin, kami, mga mahihirap, sanay sa hirap, iba kami sa mga mayaman tulad ninyo. Ayos ka lang ba? May banid ako rito. Gusto mo ba? Kunin mo na lang. Salamat. Kahit gaano ka man nagmamadali, dapat lang alaga ng sarili mo. Nasaan ang balon ko? Ang tao ay tulad ng pag-inom ng tubig. Alam mo lang ang lamig o init ito. Iba-ibang hirap na dinaranas ng bawat isa. Kamusta ka kamakailan? Miss na kita. Gusto kitang makita. Bakit hindi siya nagre-reply? Tagpalit pa siya ng cellphone? Hindi pwede. Hindi ba niya alam na ako ito? Ang peklat na ito. Shin-chan, naalala mo pa ba? Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Xingtian. Ako, si Siyue. Maligayang pagtutulungan. Naway maging maayos ang lahat. Isang buwan na lang ang maximum. Pagkatapos ng isang buwan, isasama kita. Ikaw, bakit ka ba gano'ng kabait sa akin? Ang tao ay tulad ng pag-inom ng tubig. Alam mo lang ang lamig o init nito. Iba-ibang hirap na dinaranas ng bawat isa. Mm. Ah, Shawo? 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 Hindi ka pala nagsusuot ng sapatos. Hindi na masakit ang paa ko. Ay, Ikaw, bakit may natak ang buhok ko? naipit lang. Huwag ka kasing gumalaw. Paano ba kasi ito naipit? Dahan-dahan ka lang. Hayaan mo, maalis ko ito. Kayong dalawa. Anong ginagawa ninyo? Kinoo, managing sa pintuan. Wala naman ako inasahang bisita ngayon. Isang magandang babae raw. May dala-dala para ng litrato mo. Huwag mo silang palapitin. Sige. Sing-chan! Miss na kita. Hindi ko inaakala ganun ka kasipag para sa pamilya mo. Talagang mabait kang babae. Ate, iba ka talaga kaysa sa iniisip ko.
Bakit nga ba? Subukan mo. Gupitin mo na lang dito. Akala ko kagaya ka ng mga mayamang pamilya sa drama, walang manners, walang edukasyon, akala ko lang naman. Pagsisipin mo kung umalis ako dito, pero naniniwala ako. Saan si Saint-Chan? Hindi siya nagdadala dati ng babae sa bahay. Ikaw ang una. Naniniwala ako, may dahilan siya kung bakit pinili ka niya. Kaya sinusuportahan ko siya. Hindi mo alam, bago siya nawala. Minsan, may nakarelasyon siyang ilang babae, pero nung bumalik siya, wala na akong naray patungkol sa kanila. Kayong dalawa, kailan kayo nagsimula? Hindi ko rin masabi. Kahit sinabi niyang gusto niya ako, hindi ko rin siya pinapaniniwalaan. Saksi ako para sa kanya. Bakit may mga peking bulaklak dito? Paano ka nakarating dito? Miss na kita. Dumating ako dito ng kusa. Huwag ka nang bumalik dito sa susunod. Shin-chan! Patawarin mo ako. Lahat ay kasalanan ko. Patatawarin mo ba ako? Masyado akong isip bata. Grabe. Ganito na kagad sa umaga. Mukhang sobrang saya ng laro kagabi. Salamat kahapon ah. Hindi. Teka, Shin-chan! Pasensya na. Lahat ay kasalanan ko. Alam ko naging pagkakamali. bitawan mo ko. Hindi kita bibitawan. Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mo maging mayaman, nasa sa'yo yon. Hindi ko naman kasalanan ang pagiging anak ng mayamang pamilya. Ako pera ng mahirap na binata. Babalik ka ba? Ikaw anak ng pamilya ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinapamuhay mo pa ako sa hirap kasama mo. Hindi ba tama na magalit ako? Iyon ang pinili mo. May gusto na kong tao ngayon. Huwag ka nang bumalik. Go, Shin-chan! Shin-chan, palagi hintayin kitang bumalik. Nakakainis anak ng mayayamang pamilya ha. Ngayon, hindi mo na mapapasok ang tamang damdamin. Ang gusto mong tao, tingnan natin kung gaano katagal mo siya gugustuhin. Hello, mahal. Tulungan akong maghanap ng isang tao. Opo. Gusto kong lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. ZJ, Ate Goyo. Ate. Ate. Medyo sikat ka ngayon na. Shuye. Mag-usap naman tayo. Bakit palagi akong tinitingnan? Kung wala ka namang sasabihin, aalis na ako. Kailangan ko pa magtrabaho. Siwe, sandali lang. Itong kumpanya ng kaibigan ko, kulang sila ng talento sa fashion design. Gusto mo ba itong subukan? Dahil kung patuloy ka magtatrabaho sa iba't ibang lugar, hindi rin ito magandang paraan. Bakit bumalik ka sa bansa ngayon? Para ba maging assistant ko? Hindi. Alam ko na ako may kasalanan. Sa totoo lang noon, napakabuti. Teka lang. Ako lang nang masyadong inosente. Akala kong pag-ibig hindi nasasaktan ng estado sa buhay. Wala akong pera para sa matrikula. Wala rin pera para sa advanced studies. Kaya kailangan kong magtrabaho para makaraos. Ngunit iba ka. Magkaiba talaga tayo. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Ano man ang sinabi ng mama ko noon? Yisiyen. Bakit hindi mo maintindihan ang sinasabi ko? Kung bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon, wala tayong kinalaman sa tiyahin o kay Luyan Sen dahil magkaiba talaga tayo. Eh, ang ibig mong sabihin, paano si Gushing Tian? Hindi siya maghahanap ng asawa para araw-araw kong saktan. Hoy, Yesiyen. Gaano mo ko mamamahalin? Habang buhay. Talagang magaling kang manilin lang, magandang pakinggan. Kung ihahambing ako sa kayaman at kapangyarihan ng pamilya mo,
Alin ang pipiliin mo? Siyempre ikaw. Tulad ng pag-inom ng tubig, alam ng tao ang lamig at init nito. Iba-ibang hirap ng bawat tao. Ate, ano bang kakainin natin mamaya? Pwede bang gawin kitang tomato at itlog na pretong ulam? Sige.